12 ng Agosto 2019. Madaling araw sa isang boarding house sa Pangasinan. Karaniwan, sa ganitong oras ay may ilang tenant na gising na. May naghahanda para sa trabaho, may kakauwi pa lang mula sa night shift, at may iba na nagpupuyat sa ibang gawain. Ngunit sa araw na yon, may isang silid na nanatiling sarado at tahimik. Bagay na agad napansin ng mga kasamahan sa bahay dahil hindi ito pangkaraniwan. Ito ay ang silid ni Mark Anthony Doromal, 34 anyos. Ilang beses nilang kinatok ang pinto. Walang sumasagot. Nung una, inisip nilang baka mahimbing lamang ang tulog ng kapwa-tenant. Ngunit habang tumatagal, nagiging kakaiba na ang sitwasyon. May isa sa kanila ang nagpasya na silipin ang loob. Nang pilitin nilang buksan ang pinto, doon na tumambad ang isang eksena na hindi nila inaasahan. Sa sahig ng silid, nakahandusay si Mark. Wala nang malay. May bakas ng suka sa gilid ng kanyang bibig at sa tiles ng sahig. Ang kanyang katawan ay tila nanigas at halatang nahirapan siyang huminga bago tuluyang mawalan ng buhay. Agad silang napaatras. Ang ilan ay napatakbo palabas upang humingi ng tulong, habang ang iba ay nanatiling nakatayo, hindi malaman ang gagawin sa nasaksihang pangyayari. Hindi nagtagal, dumating ang mga otoridad. Isinara ang lugar at sinimulan ang paunang imbestigasyon. Sinuri ang silid, walang bakas ng sapilitang pagpasok, walang senyales ng pakikipagbuno, at tila walang ibang taong pumasok sa loob bukod sa biktima. Ngunit habang masusing tinitingnan ang katawan, may isang detalyeng agad nakakuha ng pansin ng mga imbestigador. Sa kaliwang braso ng lalaki, may dalawang maliit na marka. Magkalapit ang pagitan. Halos pantay ang distansya. Sa unang tingin, kahawig ito ng kagat ng ahas. Agad itong pinag-usapan ng mga tao sa lugar. Agad na ikinonsidera ng mga autoridad ang posibilidad ng snake bite. Isinailalim sa autopsy ang bangkay upang matukoy ang eksaktong sanhi ng kamatayan. Ilang oras ang lumipas, lumabas ang resulta. Ang lalaki ay namatay dahil sa pagkakalason mula sa isang makamandag na ahas. Sa kabila nito, ayon sa medico legal, ang sugat ay hindi tugma sa kanyang tuklaw ng naturang ahas. Tila hindi gawa ng isang hayop, kundi sinadya ang pagkakalagay. Ito ang naging dahilan upang mas lumalim ang investigasyon. At sa mga susunod na araw, isang anggulo ang lilitaw na walang kaugnayan sa lason ng ahas, kundi sa lasong sumira ng samahan at nagtulak ng galit ng isang taong kalapit ng biktima. Si Mark Anthony Doromal ay isang foreman ng isang construction site na ilang buwan pa lamang naninirahan sa nasabing lugar. Ayon sa mga record, pinili niyang manatili sa boarding house bagamat may barak sa construction site dahil sa mga nakaalitang trabahante. Sa unang tingin, walang kakaiba kay Mark. Ngunit ayon sa mga taong nakakakilala sa kanya, may isang ugali si Mark na hindi lahat ay natutuwa. Kilala siya sa pagiging palabiro, ngunit madalas ay lampas na sa hangganan ang kanyang mga biro. Wala sa hulog at hindi marunong pumili ng mga tamang salita, lalo na kung kaharap ang mga trabahante at mga kakilala sa boarding house. Sa tuwing may inuman, kadalasan ay siya ang sentro ng atensyon. Siya ang maingay.
Siya ang nagpapatawa at siya ang laging may sinasabi sa bawat kasama. Ngunit hindi lahat ng kanyang biro ay nakakatuwa. May mga pagkakataon na napapahiya ang ilan sa kanyang mga kasamahan. May mga narinig na kwento na tinatawag niyang mukhang aso ang isang kasama, habang ang iba naman ay ikinukumpara niya sa ibang hayop bilang biro. Sa kanya, simpleng kulitan lamang iyon, ngunit para sa iba, unti-unti itong nagiging pang-aalipusta. Sa bawat inuman, may mga taong napipilitang ngumiti kahit nasasaktan. May mga tumatawa kahit hindi naman talaga natutuwa. At may mga nananahimik na lamang upang maiwasan ang gulo. Hindi napansin ni Mark na sa likod ng kanyang mga biro, may mga damdaming unti-unting naiipon. May mga galit na hindi ipinapakita. May mga sama ng loob na pinipiling itago. Sa kabila ng kanyang ugali, wala ring direktang nakikipag-away sa kanya. Walang lumalaban. Walang nagrereklamo ng harapan. Dahil sa boarding house, mahalaga ang pakikisama. At karamihan sa mga nakatira doon ay ayaw ng gulo. Tanging trabaho lamang ang pinagtutuunan ng pansin para sa mga pamilyang umaasa sa kanila sa malayo. Ngunit hindi ibig sabihin nito ay wala ng epekto ang kanyang mga ginagawa. Sa paglipas ng panahon, ang simpleng biro ay nagiging dahilan ng pagkainis. Ang madalas na pangaasar ay nagiging personal na galit. At ang paulit-ulit na pagpapahiya ay nagiging ugat ng masamang motibo. Sa mga huling linggo bago ang kanyang pagkamatay, may ilang nakapansin na tila mas lumalala ang kanyang asal. Mas nagiging personal ang kanyang mga sinasabi. Mas nagiging matalim ang kanyang mga biro. At mas maraming taong tahimik na umiiwas sa kanya. Ngunit si Mark, tila walang kamalay-malay. Para sa kanya, normal lamang ang lahat. Sa loob ng boarding house, hindi lang si Mark Anthony ang may kwento. Bawat tenant ay may sariling pinanggagalingan, sariling dahilan kung bakit naroon at sariling pakikibagay sa iisang bubong. Ngunit sa mga panahong iyon, may isang pangalan ang unti-unting naging mahalaga sa investigasyon. Si Alan Pedralves, 36 anyos. Si Alan ay kabaligtaran ni Mark. Tahimik, hindi palaimik, at kadalasan ay nasa gilid lamang kapag may inuman o pagtitipon. Hindi siya mahilig makipagsabayan sa ingay. Mas pinipili niyang makinig kesa magsalita. Ngunit sa kabila ng kanyang katahimikan, madalas siyang napupunta sa sentro ng biro ni Mark. Sa bawat inuman, tila siya ang madaling puntiryahin dahil hindi lumalaban, hindi umaalma. Minsan ay pinupuna ang kanyang itsura, minsan ay ang kanyang pananamit, at may mga pagkakataon pa na dinadala ni Mark ang usapan sa mas personal na bagay. May mga gabi na napapahiya si Alan sa harap ng iba. Ngunit hindi siya gumaganti. Hindi siya sumasagot. Sa halip, pinipili niyang tumahimik at umiwas. Para sa iba, normal lamang iyon. Bahagi ng pakikisama. Bahagi ng buhay sa boarding house. Ngunit hindi lahat ng pananahimik ay nangangahulugang walang nararamdaman. Ayon sa ilang kapitbahay at kasamahan, may isang gabi na naiiba sa lahat. Isang inuman na nauwi sa tensyon. Sa gabing iyon, mas lumala ang biro ni Mark. Hindi na lamang tungkol kay Alan, idinamay na nito ang pamilya ng lalaki. May mga salitang binitawan na hindi na maituturing na biro.
Binanggit umano ni Mark ang asawa ni Alan na nasa probinsya. Ikinumpara ang sarili at sinabing kung magkakaroon siya ng pagkakataon, kaya niyang makuha ang loob nito dahil mas maayos umano ang kanyang itsura at estado. Sa mga nakarinig, ramdam ang bigat ng sinabi. May mga napatingin kay Alan na halatang nagkuyom ng kamao, ngunit napigil ang sarili mula sa isang tiyak na gulo. Pagkatapos ng gabing yon, tila walang nangyari sa paningin ng iba. Nagpatuloy ang normal na takbo ng buhay sa boarding house. Nagkita-kita pa rin sila, nag-usap, nagtrabaho, ngunit para kay Alan may nagbago. Ang simpleng inis ay naging malalim na galit. Ang paulit-ulit na pagpapahiya ay naging personal na sugat. At ang mga salitang binitawan sa gabing iyon ay hindi na niya kayang kalimutan. Mga salitang magiging punot dulo ng isang trahedya. Noong gabi bago ang insidente, muling nagtipon ang ilang tenant ng boarding house para sa isang simpleng inuman. Karaniwan na ito sa kanila, isang paraan upang magpahinga, matapos ang trabaho at makalimot kahit sandali sa pagod na araw. Naroon si Mark Anthony Doromal. Gaya ng dati, siya ang pinakamaingay sa grupo. Siya ang nagbubukas ng usapan. Siya ang nagbibigay ng biro. At siya rin ang madalas tumawa ng malakas sa sarili niyang sinasabi. Nung simula, tila normal naman ang takbo ng gabi. Ngunit habang tumatagal at umiikot ang tagay ng alak, nagiging mas malalim ang kanyang mga salita. Unti-unti, napunta na naman ang kanyang atensyon kay Alan Pedralves. Ngunit tulad ng dati, nanatili siyang tahimik. Tanging pag-inom lamang ang kanyang ginagawa. Habang nagpapatuloy ang inuman, may isang bagay na hindi napansin ng iba. Si Alan ay hindi lamang nakikinig. May sarili siyang iniisip. May sarili siyang plano. Ilang oras ang lumipas. Isa-isa nang nag-alisan ang mga kasama. Ang ilan ay pumasok na sa kani-kanilang silid. Ang iba naman ay nanatiling saglit bago tuluyang magpahinga. Sa puntong iyon, humupa na ang ingay. Tahimik na muli ang boarding house. Si Mark ay bumalik sa kanyang silid. Walang ideya na may nakaambang panganib sa kanya. Sa investigasyon, lumabas na sa mga sandaling iyon, nagkaroon ng pagkakataon si Alan na makalapit sa inumin ng biktima. Hindi ito napansin ng iba. Hindi ito nakita ng kahit sino. At sa tahimik na sandaling iyon, isinagawa ang isang hakbang na magiging simula ng krimen. Ayon sa mga natuklasan, may dala si Alan na isang maliit na lalagyan ng likido. Isang snake venom na nakuha sa hindi malinaw na paraan. Hindi ito karaniwang bagay na basta makukuha. Ngunit sa puntong iyon, malinaw na pinaghandaan ang gagawin. Sa pamamagitan ng simpleng kilos, inihalo niya ang lason sa inumin ni Mark. Pagbalik ni Mark sa kanyang silid, nagsimula ang unti-unting epekto ng lason sa kanyang katawan. Nung simula, hindi pa ito gaanong ramdam. Isang bahagyang hilo, konting panghihina at kakaibang pakiramdam sa paghinga. Ngunit habang lumilipas ang mga minuto, lumalala ang mga sintomas. Nagsimulang bumigat ang kanyang dibdib. Nahirapan siyang huminga. Nawala ang lakas ng kanyang katawan. Hanggang sa halos hindi na siya makagalaw ng maayos. May mga bakas ng pagsusuka sa loob ng silid. Patunay ng kanyang paghihirap bago tuluyang mawalan ng kontrol.
Sa mga huling sandali, wala siyang kasama, walang nakarinig, walang tumulong. Doon sa malamig na sahig ng kanyang inuupahang kwarto, tuluyan siyang bumagsak. Ilang sandali pa, nawalan na siya ng malay. At kalaunan, tumigil na ang kanyang paghinga. Ngunit hindi pa rin natapos ang nangyari. Ayon sa investigasyon, matapos masiguro ni Alan Pedralves na wala ng buhay ang biktima, saka pa lamang niya isinagawa ang ikalawang bahagi ng kanyang plano. Tahimik siyang pumasok sa silid ni Mark. Gamit ang isang matulis na bagay, gumawa siya ng 2 maliit na marka sa kaliwang braso ni Mark, mga bakas na kahawig ng kagat ng ahas. Layunin niyang palabasing aksidente ang nangyari. Isang simpleng insidente ng pagkakatuklaw. Isang kamatayan na walang ibang dapat managot. Matapos iyon, iniwan niya ang silid na tila walang nangyari. Matapos ang resulta ng autopsy, tuluyang nagbago ang direksyon ng investigasyon. Hindi na ito itinuring na simpleng aksidente. Sa halip, naging malinaw na may taong sangkot sa likod ng pagkamatay ni Mark Anthony de Romal. Sa forensic analysis, lumabas na ang snake venom na natagpuan sa katawan ng biktima ay hindi pumasok sa pamamagitan ng kagat. Sa halip, ito ay na-ingest, ibig sabihin na inom at dumaan sa sistema ng katawan. Ito ang unang malinaw na indikasyon na ang nangyari ay hindi natural. Kasunod nito, muling sinuri ang mga marka sa kaliwang braso ni Mark. Ayon sa medico legal, ang sugat ay mababaw at hindi tumutugma sa tipikal na tuklaw ng ahas. Wala ring tamang pressure pattern o lalim na karaniwang nakikita sa ganitong uri ng sugat. Sa puntong iyon, nabuo na ang konklusyon ng mga investigador. Unti-unting lumitaw ang pangalan ni Alan Pedralves. Ayon sa mga testimonya, siya ang isa sa mga huling nakasama ni Mark sa inuman. Siya rin ang madalas na napapahiya sa harap ng iba dahil sa mga biro ng biktima. Nung simula, wala siyang ipinakitang kakaiba. Tahimik, maayos sumagot, walang direktang pag-amin. Ngunit habang tumatagal ang investigasyon, nagsimulang lumitaw ang mga ebidensya laban sa kanya. Sa isinagawang paghahalughog sa kanyang silid, may natagpo ang isang maliit na plastic container na may lamang likido. Nang isailalim ito sa pagsusuri, tumugma ito sa parehong uri ng venom na natagpuan sa katawan ng biktima. Ito ang naging pinakamahalagang ebidensya sa kaso. Sa harap ng ebidensya, unti-unting bumigay si Alan. Sa isinagawang investigasyon, inamin niya ang kanyang ginawa. Ikinuwento niya ang matagal na niyang kinikimkim na galit. Ibinunyag din niya na nakuha niya ang venom sa pamamagitan ng online black market. Isang detalyeng lalong nagpatibay sa planadong katangian ng krimen. Matapos ang kanyang pag-amin, isinampa laban kay Alan ang kasong murder. Siya ay inaresto at isinailalim sa kustodiya habang nagpapatuloy ang legal na proseso. Sa huling pagdinig ng kaso na ginanap noong 2023, tuluyang nahatulan ng pagkakabilanggo na aabot sa 6 na taon si Alan dahil na rin sa mga nakitang sirkumstansya na nagtulak sa kanya sa krimen. Mababa ang sentensyang ito kumpara sa mga kaparehong kaso. Tinanggap ni Alan ang parusa bilang kapalit ng nagawa niyang pagkakamali. Sa huli, isang buhay ang nawala.
at isang buhay ang nawalan ng kalayaan dahil sa matinding galit na naipon sa mahabang panahon. Ang kasong ito ay nagpapahayag na minsan mas makamandag pa ang lason mula sa mga salita kesa sa lasong dulot ng isang ahas. Dahil ang tuklaw ng ahas ay may kaakibat na gamot. Ngunit ang sakit na dulot ng masasamang salita ay lumalason hindi lamang sa katawan, kundi ng isipan at buong pagkatao.